Madam Secretary of the DBM, will you be able to submit to this committee the flood control projects budget from the unprogrammed funds and BICAM insertions starting from 2023, 2024, and 2025? Yun lamang unprogrammed and BICAM insertions, flood control projects. Kasi po, kaya gusto naming emphasize ito, mas malaki po yung kinikita ng politiko dito sa unprogrammed and insertions. Bigyan ko na po kayo ng example. Yung politiko, sabi po sa report, initial report, pagka ganito yung tipo ng project, 30% siya. Wow. Yung bidding back and losing bidders, inaayos po yan That's 5%. Project implementation, andyan na yung DE, at saka yung kakutsaba, quality control, 5%. And then, DE and others, 5%. Quality control, 2%. Meron pang COA, 1%. Madam COA, this is an open secret. Regional directors and USEC through the DE, 4%. Contractors tax, 7%. Contractors profit, 15%. Saka yung royalty. Ito po yung panghiram-hiram ng mga lisensya. 5%. Alam mo, total, Madam Secretary, 74%. Ang natitira po sa project, 26% na lang. O ibig sabihin po, kung ang flood control project is 100 million, ang talagang magagamit is 26 million. Talagang walang mangyayari po sa atin. Kaya ko lang po tinatanong, sana padala po ninyo 2023, 24, at saka 2025. We will furnish the committee, Mr. Chair. Okay, tas follow up lang po. Salamat po. Follow up po kasi may valid po yung point niya kanina. Identified na po natin yung 11 probinsya na flood-prone areas per the National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025. Bakit po 5 lamang na probinsya ang napagtuunan doon sa flood-prone provinces na yon? At ang napagtuunan po ninyo, wala po doon sa listahan na yon, is Cebu Province, 414 projects. Isabela, wala din po doon, 341 flood control projects. Albay, 273 flood control projects. Wala din po sa listahan yun. Leyte. Ba't ka napatingin sa akin, Senator Mix? Leyte. Wala din po sa listahan. 262 projects. Senator ba, Mantarlak, kasama kaya okay lang naman? Kasi pareho kaming Tarlac 258 lang. Kung ikukumpara sa Cebu na 404. Camarines Sur, wala po. Camarines Sur, wala. 252 projects. What is the logic, Mr. Secretary? Ang tinatanong po niya kanina, kung nandito lang, wala tayong po problema Whatever equity you have been trying to project, equity. Logic, what is the logic? Wala sa flood. Ba't ka maglalagay doon, hindi nga sa kasali? Para mga nangyari, Mr. Secretary, hindi naman siya nagugutom. Doon ka nagbigay ng pagkain. What is the logic? Malalaki po ito Excuse me, Your Honor, as I've been trying to explain these are actually, first of all, in the National Expenditure Program that we submit, these are the priority projects that are processed actually in the field. So whatever is the proposal... Naintindihan po natin yun. If it is processed on the field, you will start doon sa listahan ng flood-prone areas. Yes, Your Honor. Okay lang yun. Yes, Your Honor. Do not start
with the areas na wala naman pong panghanib ang pagbaha. Questionable po yun eh. So dito po makikita talaga yung talagang walang coordination. Kahit ang natutupad na lang talaga rito yung mamaya sasabihin mo kung sino-sino because you have to name names. Sabi mo kanina, ikaw ang nagpanukala dito. So I will ask you to name names later on. Yun muna po.